Happy Monday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nalusaw na po yung ating minomonitor na low pressure area sa may south of Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility, habang umatras naman po or kumilos pakanan yung high pressure area dito po sa may North Pacific Ocean. So ibig sabihin po wala tayong nararanasang epekto ng ridge of high pressure area plus trough of low pressure area. Pero nandyan pa rin yung epekto ng easterlies o yung hangin po galing sa Pacific Ocean na siyang nagdadala pa rin ng mainit na panahon at siyang nagdadala po ng mga panghihinang pag-ulan sa ilang parte po ng ating bansa, lalo na sa may eastern sections. Asahan natin yung mataas na tsansa ng ulan simula po ngayong hapon hanggang gabi dito po sa may Catanduanes, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, and Samar Province. Habang simula mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may parting Mindanao, sa may Davao Oriental, Davao de Oro, and Davao Occidental. Epekto din po yan ng easterlies. So sa mga lalabas po ng bahay mamayang gabi ay magdala po ng payong. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, kung mapapansin po nyo sa ating latest satellite animation, meron lamang mga isolated na mga pag-ulan dito po sa may southern portion of Palawan, sa bahagi ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga Peninsula, at sa mga kalapit na lugar dito sa may Eastern Visayas, kabilang ng Central Visayas and Bicol Region. Yung mga pag-ulan po doon ay epekto ng easterlies, habang maaliwalas pa rin ang kalangitan sa malaking bahagi po ng mainland Luzon, at dito rin sa may kanluwang bahagi po ng Mindanao, dahil naman yan sa mahinang epekto po ng mga weather systems po natin. Samantala, after the low pressure area, wala naman tayong binabantayan na panibagong weather systems or weather disturbance na makakaapekto po sa ating bansa for this week. Bukas naman po araw ng Martes, April 23, asahan pa rin na makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng ulan dito pa rin sa bahagi po ng Bicol Region, kabilang na ang Catanduanes and Sorsogon. Epekto po yan ng easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. So sa mga lalabas po ng bahay bukas, magdala ng payong. Sa ating mga kababayan naman po, over the rest of Luzon, asahan din yung epekto ng easterlies. Sa umaga pa lamang, posible na makulimlim na panahon po dito po sa natitirang bahagi ng Bicol Region, ilang pang bahagi ng Marinduque, Romblon, and Mindoro provinces, epekto ng easterlies. Habang dito pa rin po sa may northern and central Luzon, kabilang ang Metro Manila, ay generally fair weather conditions pa rin po or magiging maaliwalas naman ang panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Pero may tsansa po na magiging makulimlim pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may Calabarzon and Bicol Region, na sasamahan din ng mga pulupulong ulan or yung mga localized thunderstorms. Temperature natin sa Metro Manila, posibleng maging mainit pa rin po bukas from 25 hanggang 36 degrees Celsius. Ito po ay actual air temperature lamang. Pero in terms of heat indices, meron pa rin tayong mga lugar na posibleng makaranas ng higit sa 42 degrees Celsius po na heat indices by tomorrow ng tanghali. Ilan sa mga lugar na ito ay yung mga nasa low-lying areas po at yung mga nasa highly urbanized areas. Kabilang na dyan ang mga lugar sa Cagayan, Isabela, La Union, Pangasinan, halos buong Central Luzon magiging mainit pa rin po by tomorrow. Ganyan din sa Metro Manila, Cavite, hilagang bahagi ng Quezon, halos buong Bicol Region, at dito rin po sa may San Jose Occidental Mindoro, posible nga yung higit sa 42 degrees and possible nga na hanggang 46 degrees Celsius yung maranasan ng ating mga kababayan po sa Masbate. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan, lalo na dito sa may kulay orange, ay lagi pong uminom ng maraming tubig, at kung lalabas ng bahay po, magdala ng pananggalang sa init gaya po ng payong at sombrero. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, by tomorrow, bahagyang maulap hanggang maulap na ang kalangitan sa umaga pa lamang, at may tsansa na ng mga pulupulong ulan o yung mga localized thunderstorms, epekto rin ng easterlies simula po sa tanghali hanggang sa hapon. Habang sa ating mga kababayan sa Visayas, pinakang uulanin po itong nasa eastern side pa rin, ang Northern Samar, Eastern Samar, and Samar, dahil po yan sa epekto din ng easterlies. So magdala po ng payong din kung lalabas po ng bahay pananggalang sa ulan. Sa ating mga kababayan for the rest of Visayas, partly cloudy skies at madalas kumukulimlim na rin po ang panahon pagsapit po ng umaga hanggang sa hapon, at sasamahan din yan ng mga saglit-saglit na pag-ulan, dulot lamang din po ng localized thunderstorms plus the easterlies. Temperature natin sa Metro Cebu is from 27 to 32 degrees Celsius, habang may kainitan din po sa ilang bahagi pa ng Visayas, lalo na dito sa may Rojas Capiz, malaking bahagi ng Iloilo, at dito rin po sa mga inuulan natin na kababayan sa may Northern Samar at sa may Giwan Eastern Samar. Sa ating mga kababayan po by tomorrow, southern portion of Mindanao, magkakaroon tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan dahil naman po yan sa panibagong weather system na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito po yung lugar o yung linya kung saan nagsasalubong po yung hangin from the northern hemisphere and the southern hemisphere. Kaya nagkakaroon po ng mga kaulapan
at mga pag-ulan doon. We are talking of Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Ito rin pong areas ng Davao Oriental pa rin, Davao de Oro, Davao Occidental at malaking bahagi ng Socsargen. Makulimlim na panahon ang iiral po by tomorrow. So kung lalabas po ng bahay, magdala ng payong dahil possible din yung kalat-kalat na ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, kumpara po nito mga nagdaang araw na naging maaraw, asahan naman yung bahagyang maulap at minsan makulimlim din na panahon over the rest of Mindanao po yan at sinasamahan din na paminsan-minsan mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, bahagyang epekto na rin po ng Intertropical Convergence Zone. Sa Metro Davao, temperatures from 25 to 33 degrees habang mas mainit sa may Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Kahit may mga mararanasan pag-ulan bukas sa bahagi po ng Visayas and Mindanao, meron din po mga lugar pa rin na makakaranas ng matataas na heat indices. Hanggang 45 degrees dito po sa malaking bahagi ng Palawan, lalo na sa may central portions, gayon din po sa may areas po ng Iloilo, Rojas Capiz, Southern Leyte, at dito rin po sa may Samar Province kung saan 43 to 44 degrees Celsius ang posibleng maranasan na maximum heat index by tomorrow. So paalala din sa ating mga kababayan doon, iwasang magbilad sa arawan simula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para iwas heat stroke. Para naman po sa maglalayag nating mga kababayan, hindi lang bukas, kundi maging sa mga susunod pa na araw, wala naman tayong nakataas na gale warning or banta ng matataas sa mga pag-alon, banayad, hanggang minsan katamtaman lamang yung taas sa mga pag-alon natin, maliban na lamang kung mayroon tayong mga thunderstorms, lalo na po dito sa may eastern side of Mindanao at sa paligid po ng Moro Gulf. For the next 3 days, iiral pa rin ang easterlies dito sa malaking bahagi ng Luzon. Ito pa rin po yung magdadala ng mainit na panahon, pero unlike nitong mga nagdaang araw kung saan mas madalas yung maaliwalas na panahon, by Wednesday and Thursday, madalas bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na sinasamahan din po ng mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon. Kabilang dito sa Metro Manila, bahagyang tumataas po yung tsansa ng mga pag-ulan natin pagsapit na tanghali and hapon, pagsapit po ng Wednesday and Thursday. Sa Baguio City, for the next 3 days po, mataas din yung tsansa ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon, ganyan din sa malaking bahagi pa ng Cordillera Region. Habang dito sa Bicol Region, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan din, nasasamahan po na bahagyang ng mga isolated rain showers po lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, for the next 3 days pa, magiging maaliwalas at maaraw ang panahon. So ibig sabihin, magiging mainit pa rin at malinsangan sa mga susunod na araw, lalo na po sa may areas ng Panay Island, dito rin po sa malaking bahagi ng Negros provinces plus lalawigan ng Cebu. Asahan po natin yung bahagyang or yung fair weather conditions, habang sa may eastern Visayas is partly cloudy to cloudy skies at sinasamahan din po ng mga localized thunderstorms. Sa umaga pa lamang, possible na po yan dahil yan sa easterlies. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, Wednesday and Thursday may epekto po ng Intertropical Convergence Zone lalo na sa may southern portion of Mindanao. So mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Actually po, lalo na dito sa may southern part ng Davao Region, yung Davao Occidental, Davao Oriental, then malaking bahagi ng Socsalgen, magkakaroon din po ng mga pag-ulan dyan, lalo na doon sa paligid po ng Moro Gulf, yung southern portion ng Zamboanga Peninsula, itong Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, at yung Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Yan po yung mga lugar na madalas yung mga pag-ulan. Hindi naman tuloy-tuloy, pero meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains. And over the rest of Mindanao, itong northern Mindanao region, plus Caraga region at Zamboanga del Norte, asahan naman yung bahagyang maulap, hanggang kung minsan lamang maulap ang kalangitan at meron ding mga pulupulong pag-uulan. Ang ating araw ay lulubog 6:11 ng gabi mamaya at sisikat 5:38 ng umaga bukas. Yan man ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.